Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Kumpirmado nang matutuloy ang pagpupulong o meeting ni US President Trump at saka ni Putin. No, humikilos na ang lahat para hindi matuloy ang pangdaigdigang digmaan o yung tinatawag na World War na ikatlo na kung sakasakaling mangyayari. Ngayon, ang gustong mangyari ni Putin kapalit ng kapayapaan dito sa Ukraine at saka sa Russia is yung ilang bahagi ng teritoryo ng Ukraine. Kumbaga gusto nilang makontrol yun, full control. Kahit na ngayon, kontrolado na nila pero gusto talaga nila is mapasakamay na nila yon. Yan ay tinatanggihan ni Zelensky at wala daw mga kapatid lupain sa Ukraine ang ibibigay nila sa mga mananakop. Kahit naman ilagay natin ang sarili natin sa sapatos ni Vladimir Zelensky, tama ba? Volodymyr Zelensky. Wala naman sigurong bansang papayag mga tol, no, na ikaw bilang isang presidente makukuha yung iyong lupain, no, makukuha ang iyong tawag dito, teritoryo. Yan ay dumadaan sa gera at pag ikaw'y natalo, wala ka nang magagawa, talo ka na eh. Pero dito mga kapatid, pumapalag pa naman ng Ukraine pero si Trump, si Putin, dalawa yan magpupulong at si Trump, ang bansa niyan, Amerika, hindi naman Ukraine na bansa yan eh. Amerika yan at siya ang makikipagpulong kay Putin para makipagnegosasyon para matigil na etong gerang to. Dahil nga sabi ni Trump, kung hindi daw siya kikilos mga tol, etong gera ng Ukraine at saka ng Russia ay posibleng mauwi pa sa World War. Naku po, yan ang ayaw natin mangyari. Pero napakahirap na kalagayan din no para kay Zelensky mga tol dahil hindi siya kasama sa meeting. Eto, panoorin natin ang balita mula rito sa Fox News. O yan para sa mga nagtatanong anong source ng balita. May mga ano kasi mga tol nagtatanong saan mo nakuha yung balitang yan? Saan mo na pinagkukuha yan? Ayan nakalagay Fox News. Dati nga ang pinapakita kong video, itong mismong video lang Ngayon sinasama ko na yung channel. Diba? At courtesy na rin, nilalagay ko pa rito sa ibaba, may nakalagay courtesy. Courtesy Fox News. Baka meron na naman magtatanong saan ang source. So Trump Putin meeting confirmed as Zelensky rejects Russia's demand. So it means mga tol, wala pa ring mangyayaring kapayapaan, no? Parang ganun pa rin ang mangyayari, digmaan pa rin. O panoorin na lang natin to mga tol. President Trump announcing he will meet with Russian President Vladimir Putin this coming Friday in Alaska. So Friday, this coming Friday mga tol. Ano ngayon? Monday? This coming Friday. Magkakaroon sila ng meeting sa Alaska. It will be the first in-person meeting between leaders of the U.S. and Russia since Moscow launched its deadly 2022 invasion of Ukraine. Pero dalawang bansa mag-uusap, magnenegosasyon para pag-usapan ng kalagayan ng ibang bansa, different country. Putin reportedly told U.S. Envoy Steve Witkoff this week that he's willing to halt the war if Ukraine simply hands over the Donbas region in the eastern part of the country. Yun ang tawag dito, yun ang gustong mangyari ni Putin. Titigil niya daw ang laban, simple, kung ibibigay daw ng Ukraine yung ibang part ng kanilang bansa, yung eastern part ng kanilang bansa sa Russia. Fred Fleitz served as former National Security Council Chief of Staff. He joins us now to react. Thank you, Fred, for joining us this morning. Do you have confidence that Putin is actually coming to negotiate, or is he trying to buy time? I think there's some good signs. I think we have to first stipulate that critics of Trump who are claiming that it's an outrageous concession for Trump to meet with Putin are just dead wrong. It should be normal for American and Russian presidents to meet to promote good relations. Joe Biden was wrong in not speaking to Putin, even by phone, since February 2022. And we don't know where these negotiations will actually come out, but there's actually been movement. Previously, Putin wanted control of all regions along the current front line. Now he's asking for control of Donetsk and Luhansk, most of which Russia already controls. Already controlled na siya ng Russia, pero ang gusto ng Russia talaga is makuha na nila yung region na yon, bahagi ng Ukraine. Lagi kong katulad kahapon, binigyan natin to ng reaction video. Binigay kong example. Halimbawa, nagkaroon na ng girian itong Pilipinas, bansa natin, saka China.
Sasabihin ng China, magkakaroon lang ng kapayapaan kung bibitawan na ninyo etong West Philippine Sea. Siyempre tayo ayaw natin pumayag. Tapos biglang papasok ang Amerika, sila makikipagnegosasyon dito sa sa China. Kasi pareho silang superpower, di ba? Tapos sasabihin ni Trump, o yan, ang gagawin para matigil ng kaguluhan dyan, bibitawan na ng Pilipinas ang West Philippine Sea. At ang lahat ng karapatan dyan sa West Philippine Sea. Diba? Parang ang hirap mga tol nung kalagayan na ganun. Iba ang naikipag-negotiate, ibang bansa para sa'yo. Diba? Ang hirap nun. Kasi si Zelensky, ayaw ni Putin, nakasama siya sa meeting. Mga tol, ang gusto ni Putin, bilateral meeting lang. Dalawa lang sila ni Trump ang mag-uusap. It's going to be hard for Ukraine to accept. But look, Hirap talaga i-accept nun. most of which Russia already controls. That's going to be hard for Ukraine to accept. But look, in negotiations, parties Right. typically come in with opening positions that have to be negotiated. We have to bridge the gaps. Yeah. So speaking of that, Zelensky. Oo nga, meron talagang kailangan negotiation. Alam naman natin yung may negotiation Pero ang hirap kasi din nung hinihingi no? Kaso nagsalita na si Zelensky He is saying that he does not intend to give up any land. Listen to this. Ito, sinabi ni Відступати Zelensky. від цього No one will retreat from this, and Ukrainians will not give their land to the occupier. The Ukrainian will not give their land to the occupier, sabi niya gano'n. So sinabi na ni Zelensky to, bago pa man ang nakatakdang meeting ni Trump at saka ni Putin sa Friday. No? Nagpauna na agad si Zelensky. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. Ano man daw ang desisyon na against sa kanila o laban sa kanila at ano man ang daw ang desisyon na wala o hindi kasali ang Ukraine ay decision din laban sa kapayapaan mga tol. Yan ang sinasabi rito ni Zelensky. Sa madaling salita mga tol, hindi pa rin matatapos itong labanan kahit na magpulong o magmeeting si Trump at saka si Putin. Kasi nga ang napag-uusapan mga tol, ang sinasabi ni Putin para matigil yung pag-atake nila rito sa Ukraine, i-hand over na ni Zelensky itong ibang part ng kanilang bansa. Kumbaga isuko mo na yung ibang parte ng region mo. Kasi mga tol, sabi nga ni Marcos, di ba, ni President BBM, ibigay mo yung 1 inch, kukunin niya sa'yo 1 mile. Alamang mga tol, pag ito ibinigay ni Zelensky, susunod yan ang gusto na ni Putin lahat. Diba? Si Putin ang unang umatake dyan nung 2022. Mga ganon mga tol. Yung bigla silang umatake rito sa Ukraine. At mula noon, 3 taon na nakakalipas, nagbabakbakan sila dyan. Napakarami ng mga nadamay na sawi. Ngayon, gumagawa ng paraan si Trump para matigil itong gera dahil pwede nga daw itong mauwi sa World War. Kaso ang hirap nung desisyon, ang hirap nung negotiation mga tol. Ang laking bagay nung hinihingi ni Putin. Bahagi ng bansa nito ni Ukraine, ni Zelensky. Which is pag ibinigay niya, dalawa yan It's either matutuwa sa kanya yung kanyang mga mamamayan dahil matatapos na ang gulo or magagalit sa kanya kasi isinuko niya yung kanyang bansa. No? Ang hirap na desisyon na yun mga tol bilang presidente, di ba? They will not achieve anything. These are dead solutions. They Dead solutions, wala silang ma-achieve kahit ano. will never work. So is that just an opening negotiation, or do you think he's standing firm on that? I think it is Zelensky's opening position, and I've long believed that the way to end this war is to freeze it along the current battle lines. It could be that both sides will cede some territory. Maybe Russia's going to give back Zaporizhzhia. There's been some discussions about that. I think Russia's probably going to want to hold on to Crimea, which Ukraine can't reasonably get back. But I mean, this is the beginning of a process. I think that's promising. Okay, I want to turn to Israel now. We know that Netanyahu intends to. Ito pa, sa Israel din mga tol. Sabi ni Netanyahu ay sasakupin na niya etong Gaza, etong buong Gaza at demilitarize niya na yan para mawala na yung mga militanteng grupong Hamas. Reinvade Gaza and hold that territory. Obviously, the United States is indicating that there are some that while they agree with the objectives, there are some differences in approach. Here's J.D. Vance. Our goals are very clear. We want to make it so that Hamas can't attack innocent people. We want to solve humanitarian problems in Gaza. We're working incredibly hard, the president and the entire team, to make sure that happens.
I mean, we've been in constant negotiations and conversations, even the last 24 hours, about how to get more aid into Gaza, about how to solve that humanitarian problem, and also how to get Hamas to a position where they can't continue to threaten the citizens and the civilians of Israel. So there's a lot of work to do there. There's a lot of common objectives here. There is some, I think, disagreement about how exactly to accomplish those common objectives. But look, it's a tough situation. Oo, napakahirap din ng kalagayan na ganun mga tol, no? So ang Amerika, ito, Vice President to, sinasabi niya na nga na yung mga inaasikaso nila, marami silang inaatupag para magkaroon ng mga negosasyon, pakapayapaan mga tol. Kasi nga, napakahirap din naman ang sitwasyon dito sa may Gaza naman. Sinasabi ng Israel, mga tol, para talagang matigil na yung labanan dyan at masupil na ng tuluyan etong Hamas, yun na nga ang gagawin nila, sasakupin nila etong Gaza. Pero yun na pag-usapan natin kahapon, kung napanood na ninyo yung binigyan natin to ng reaction video, is pwede rin magdulot pa ng mas marami pang mga terror group. Diba? Kasi minsan ang pagre-rebelde, lalo na pag sinisiil mo di ba? Pag tawag dito, pag sinasakal mo, lalong nagre-rebelde. Pwedeng maging dahilan yun ng pagdami pa lalo ng mga rebelde. How do you see this playing out? Well, Hamas has decided not to negotiate further, and it's been emboldened by this position, by the irresponsible decision by European states and Canada to recognize Palestine as an independent state, which Hamas has said is one of its demands. Basically, Hamas is being rewarded for its terrorism and for its massacre of Israelis on October 7th. So Israel's doing what it has to do October 7, okay. to secure its country and to deal with the security situation. I think it's going to make a very careful approach to Gaza City and the other 25% of Gaza it does not control. Maybe this will put pressure on Hamas to concede, but Israel's not going to tolerate a situation where Hamas can ever again control Gaza. Right. Fred Fleitz, thank you so much for joining us. Alright mga kapatid, ito ang mga nagaganap ngayon sa labas ng ating bansa na makakaapekto rin naman syempre sa ating bansa kapag nagpatuloy itong mga kaguluhan dito. Kahit na hindi tayo direktang naaapektuhan ng mga putukan dyan, mga sagupaan dyan, pero nakakaapekto kasi yan sa world economy at syempre bilang part ng ating daigdig mga tol, nararanasan natin. Naaapektuhan tayo halimbawa na lang sa pagbabago ng presyo ng mga bilihin. Kasi kapag nagtaas ang presyo ng mga petrolyo, langis, krudo, mga tol, nagkakaroon ng domino effect yan Diba? Naaapektuhan pati yung mga pangunahing bilihin natin. Kaya yung kapiranggot na sahod mga tol ng mga kababayan natin na umaasa syempre sa daily wage, minimum wage mga tol, hindi sapat. Kasi imagine mo na lang doon sa minimum mo, doon sa 600 plus na kinikita mo araw-araw, na hindi mo naman din nakukuha araw-araw o kinsenas katapusan yan, gumagastos ka na araw-araw ng pamasahe. Imagine mo na lang mga tol, kung namamasahe ka ng 100 pesos araw-araw, medyo ano pa yun medyo tipid pa yon. Kung namamasahe ka ng 100 pesos araw-araw sa 15 days, 1.5 din yun mga tol. Yun yung nababawas doon sa sahod mo na ginagamit mo para makapagtrabaho ka. Dapat nga yung sahod, sagot na ng kumpanya yan Kasi yung sahod mo dapat para sa iyo na lang yun, para mabuhay ka Kaso hindi, gumagastos ka pa para mismo din sa kumpanya. Diba? Tapos pagkain mo, gumagastos ka rin ng pagkain mo. Ang laki, kaya hindi sapat. Tapos bilang magmamahal yung mga bilihin. Apakahirap, Kaya hindi ka pwede talagang umasa sa isang pinagkakakitaan lang Hirap, Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Sana, wag mauwi sa World War III o wag mauwi mga kapatid sa pandaigdigang labanan etong nagaganap ngayong sigalot sa pagitan ng mga bansang to. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.